Kumasa sa hamon ni Senator Marcoleta si Associate Justice Antonio Carpio sa usaping West Philippine Sea. Sabi talaga itong pinagdidibatihan na usapin sa Kalayaan Islands sa West Philippine Sea. Talagang ito ngayon ang pinag-uusapan sa social media, mainstream media. Ang tanong, handa na ba tayo sa usapin na tayo rin ang magiging kawawa sa bandang huli? Grabe, ano? Marami kasing pros and cons itong usapin ng West Philippine Sea, lalo na kay Senator Marcoleta na alam naman natin ay pro-China ito dahil kalyado nito si dating Presidente Digong Duterte, at ang mga anti-China naman sa pangunguna Justice Associate Antonio Carpio at ilang mga senador. Ang masama dito kasi tayo mga Pilipino, ordinary mga Pilipino ang kawawa pagka ginera tayo ng China, no? At wag sana natin sila i-provoke at pabayaan na lang natin na magkaroon ng sinasabing usapin sa pamamagitan ng kalmadong diplomasya at maging professional sa pag-uusap para ma-settle itong nagiging problema laban sa ating kapatid na mga Chinoy, China, ano? Grabe itong usapin na to. Kaso ang problema dito pagka nagalit ang China at ginyera tayo, itong mga anti-senador na ito, may kanya-kanyang sariling bahay sa labas ng Pilipinas, lalo na sa Amerika, sa Canada, sa Europe. Kawawa tayong Pilipino na si Juan Pasangkus talaga ang magkakaroon talaga ng pinakamalaking problema, lalo na talagang pagka nagkaroon ng sinasabing kaguluhan laban sa China at ang ating mahal na inang bayan. Sana yun ang mga iniisip na mga anti-China, no, na wag natin sila i-provoke at pag-usapan nga ng mainahon na pag-uusap para ma-settle kung ano man naging problema natin sa West Philippine Sea. Hindi dapat i-provoke ang mga namumuno sa lalo na sa ang Chinese government, baka sumiklab ang sinasabing digmaan laban sa Pilipinas at China. Huwag sana mangyari ito at maraming kababayan natin lalo na si Juan Pasangkus na hindi na alam kung saan ikukunin ang 3 beses na AI sa kanilang hapagkainan, lalo na pagka talagang nagalit ang China sa atin. Alam naman natin na number 1 importer tayo ng produkto ng China sa pagninegosyo, lalo na yung mga raw materials, mga equipment ay kinukuha natin sa China. At huwag sanang lumala ang sitwasyon na ito, at lalo na yung mga sinasabing anti-China, very vocal, deklaran ng persona ng grata laban sa ating mga kaibigan na Chinoy. Alam naman natin marami ring mga Pilchay na namumuhay at nakatira dito sa ating mahal na inang bayan, at ang mga ilang negosyante din ay sinasabing may digong inject. Sana wag sanang lumaki itong problema na ito sa West Philippine Sea. Pero ang sabi ng mga ilang concerned citizens at mga sinasabing political analysts, inilalayo daw ang issue ng flood control at ang Ghost Project at para lang mabaling sa West Philippine Sea. Hindi naman sana totoo ito, at para talagang pag-usapan ang dapat pag-usapan na maayos itong sinasabing hindi magandang pangyayari lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, at wag sana magkaroon ng kaguluhan at sa bandang huli tayo mga mamamayang at maralitang Pilipino ang siyang sinasabing magdudulot ng hindi maganda sa usaping ito na pinagtatalunan ng kapwa nating mga Chinoy, ang mga taga mainland China, ang mga kapwa nating Pilipino, at ang mga sinasabing anti-China na alam naman natin ito ay maraming pera, kapag kasumiklag ang sinasabing digmaan ay maaari na lumabas ng Pilipinas. So ang tabayanan natin ang mga susunod na pangyari sa usapin ng West Philippine Sea. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron sa pang-araw-araw nating buhay dito sa ating mahal na inang bayan.